Simula ng ating aralin ay pagsagot ng mga tanong sa binasa, napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. MELC Base Filipino 5, Quarter 1, Week 3. Masayang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ako si Teacher Rochelle. Samahan ninyo ako sa panibago nating aralin. Ops! Mag-like and subscribe muna! Ang araling ito ay dinisenyo upang masigit pang linangin ang iyong kakayahan sa mapanuring pag-iisip, HATS, mula sa mga kwento at impormasyong nabasa at narinig. Ang aralin na ito ay naglalaman ng kasanayan hinggil sa pagsagot sa mga tanong sa binasa, napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Handa ka na bang simulan ang ating aralin? Sa simula ng ating aralin ay may babasahin akong kwento. Ngunit alamin muna natin ang pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos at makinig ng mabuti sa aking babasahing kwento. Pangalawa, magtala ng mahalagang pangyayari sa kwentong narinig. Ang pamagat ng ating kwento ay Bakasyon na. Excited si Abby tuwing sasapit ang bakasyon dahil makakapunta na naman siya sa kanyang lolo at lola. Kaya gabi pa lamang, nakaimpake na ang kanyang mga damit. Kahit sinabihan siya ng kanyang nanay na ito na lamang ang mag-aayos nito, hindi pa rin siya napilit sa paglalagay ng kanyang damit sa kanyang bag. Maagang umalis ang mag-anak upang ihatid si Abby sa probinsya. Hindi man lamang siya inantok sa biyahe. Naaalala niya ang kanyang mga ginagawa tuwing naroon siya sa kanyang mga lolo at lola. Iniisa-isa niya sa isip ang mga gagawing muli pagdating niya doon. Tatakbo agad siya sa taniman ng kape. Makikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Maliligo sa dagat at ang pinakagusto niya ay ang mga kwento ng kanyang lola habang sila ay namamahinga sa ilalim ng punong mangga. Naunawaan mo ba ang kwento? Kung gayon, sagutin ang aking katanungan. Una, sino ang bata sa kwento? Ang tamang sagot ay si Abby. Si Abby ang bata sa kwento. Pangalawang katanungan. Saan siya pupunta? Ang tamang sagot ay probinsya. Pangatlong katanungan. Bakit excited siya sa pagpunta sa probinsya? Ano kaya ang dahilan? Tama! Dahil makakapunta na naman siya sa kanyang lolo at lola. Ano-ano ang mga gagawin niya roon? Ang tamang sagot ay tatakbo siya sa taniman ng kape, makikipaglaro sa kanyang mga pinsan, maliligo sa dagat, makikinig sa mga kwento ng kanyang lola. Nakapagbakasyon ka na rin ba sa isang probinsya? Saang lugar ito? Ano-ano ang iyong ginawa? Maaari mong ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong kaibigan o mga kasama sa bahay. Nasagot mo ba ang mga tanong sa binasang kwento? Ano-ano ang mga salitang ginamit sa pagtatanong? Ating alamin sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit kung magtatanong ka ng lugar? A. Ano? B. Saan? C. Sino? D. Kailan? Ang tamang sagot ay B. Saan?
Aling salita ang gagamitin mo kung nais mong malaman ang petsa ng pasukan? A. Paano? B. Sino? C. Kailan? D. Ano? Ang tamang sagot ay kailan. Kung nais mong humingi ng dahilan o rason, ano ang angkop na salitang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Bakit? B. Ilan? C. Paano? D. Sino? Ang tamang sagot ay A. Bakit? Ang salitang sino ay sumasagot sa tanong na patungkol sa patlang. A. Bagay. B. Tao. C. Lugar. D. Pangyayari. Ang tamang sagot ay B. Tao. Nais mong alamin ang bilang ng mga taong gumaling sa sakit na COVID-19. Anong salita ang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Magkano? B. Kailan? C. Gaano? D. Ilan? Ang tamang sagot ay D. Ilan. O hayan mga bata, alam mo na ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Madali mo nang masasagutan ang mga binasa at napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, may babasahin akong teksto. Handa ka na ba? Levi Celerio, pambansang alagad ng sining. Si Levi Celerio ay kilalang mahusay na kompositor. Napasama ang kanyang pangalan sa Guinness Book of World Record dahil siya ay tumugtog gamit lamang ang dahon. Hindi na mabilang ang mga awiting kanyang isinulat. Ilan sa mga uri ng awitin ay awiting Pilipinong pambayan, pamasko, at pag-ibig na ginamit sa mga pelikula. Ginawaran siya ng titulong pambansang alagad ng sining sa musika at panitikan noong 1977 ni Pangulong Fidel Ramos. Dahil sa parangal na ito, higit siyang nakilala bilang isang kompositor at prolitikong lirisista bilang tunay na kaganapan, sentimentong nakapuso ng sambayanang Pilipino. Naunawaan niyo ba ang teksto, mga bata? Kung gayon, kuhanin ang inyong malinis na sagutang papel. Para sa unang katanungan, sino ang tinaguriang pambansang alagad ng sining? Handa ka na ba sa pagwawasto? Ang tamang sagot ay Levi Celerio. Pangalawang katanungan, ano ang ginamit niya sa pagtugtog ng musika? Handa ka na ba sa pagwawasto? Ang tamang sagot ay dahon. Sa bilang 3, sinong pangulo ang nagparangal bilang pambansang alagad ng sining? Handa ka na ba sa pagwawasto? Ang tamang sagot ay Pangulong Fidel Ramos. Para naman sa bilang 4, may kilala ka bang mga Pilipinong kompositor? Sino-sino sila? Ang mga kilala kong kompositor ay sina. Maaari mong ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong mga kaibigan o mga kasama sa bahay. Para naman sa bilang 5, sa anong larangan ng sining nais mong mapabilang? Bakit? Gusto mo bang mapabilang sa larangan ng pagpipinta, pag-awit, pagsasayaw,
o paglililok. Kung ako ay pipili kung anong larangan ng sining ang nais kong mapabilang, pipiliin ko ay patlang. Anong iyong pipiliin? Dahil? Bakit mo ito pinili? Maaari mong ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong mga kaibigan o mga kasama sa bahay. Binabati kita sa iyong pagiging mahusay. Paano mo masasagot ang mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon? Tandaan, kailangan ng mga bata na maunawaan at matandaan ang mga detalye sa binasa o napakinggang kwento upang masagot niya ang mga katanungan. Ang palagiang pagbabasa ay makatutulong sa mga bata upang umunlad ang kakayahan na maintindihan ang anumang babasahin na ibibigay sa kaniya. Kailangan din ng mga bata na malaman kung kailan ginagamit ang mga salitang ano, sino, saan, kailan, at bakit, na unang dapat matutuhan ng bata. Mga bata, gusto niyo pa bang madagdagan ang inyong kaalaman? Kung gayon, samahan ninyo ako sa gawain sa pagkatuto bilang 4 sa ating module. Makinig mabuti mga bata, may babasahin akong teksto. Handa ka na ba? Pamagat ng teksto ay tayo na sa Calabarzon. Ang Rayon 4A o Calabarzon ay binubuo ng 5 lalawigan. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Ang mga lalawigang ito ay dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang tanawin. Simulan natin ang paglalakbay sa lalawigan ng Quezon, kung saan kilala sa tanyag na kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Isa sa makikita rito ang replika ng arko ni Noah. Sa Quezon din matatagpuan ang bundok Banahaw na nasa pagitan ng lalawigan ng Quezon at Laguna. Ang bundok na ito ang pinakamataas sa mga bundok sa Calabarzon. Marami ring magagandang dagat na maaaring paliguan kung panahon ng tag-init. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna, kung saan matatagpuan ang iba't ibang panghimagas tulad ng Bukupay. Makikita rin dito ang bundok Makiling na sinasabing binabantayan ng mga diwata. Sa Laguna rin makikita ang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Ito ay matatagpuan sa Calamba, Laguna. Ipinagmamalaki naman ng lalawigan ng Batangas ang kanilang produktong kape at balisong. Kung mapupunta ka sa kanila ay madalas mong maririnig ang salitang alae na galing sa salitang Tagalog, wala eh. Ibig sabihin ay wala pong problema. Easy lang. Marami ring dagat ang maaaring pagpiliang paliguan ng mga turista. Ang ika-4 naman na lalawigan sa Calabarzon ay ang Cavite. Nagmula ang pangalang Cavite sa kinastilang salitang Tagalog na kawit, na pinaikling kalawit, bilang pantukoy sa kalupaan sa tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Sa lalawigan ding ito, iwinagayway ang unang bandila ng Pilipinas sa balkonahe ni General Emilio Aguinaldo. Naging pangunahing pasyalan din ito kung mayroong educational tour ang mga bata. Ang Rizal na ika-5 lalawigan sa Calabarzon ay nagtataglay din na magagandang pasyalan o tanawin. Isa na rito ang bayan ng Tanay. Nakararanas ng malamig na klima ang mga taong dumarayo sa bayang ito dahil sa bulubundukin,
ng Sierra Madre na sagana sa mga puno. Mayroon ring kalbaryo ng Binangonan sa Rizal na may malaking krus sa tuktok. Kaya dito pa lamang sa Rehiyon 4A, marami ka nang mapupuntahan at maipagmamalaki mo sa mga turistang darayo sa inyong lalawigan. Mga bata, alam kong naunawaan ninyo ang binasa kong teksto. Ngayon, humanda na sa pagsagot ng mga tanong sa napakinggang teksto. Sa unang bilang, ang Rehiyon 4A ay tinatawag ding Patlang. A. Mimaropa. B. Calabarzon. C. NCR. D. ARMM. Ang tamang sagot ay B. Calabarzon. Pangalawang bilang, ilan ang lalawigan na bumubuo dito? A. 4. B. 6. C. 7. D. 5. Ang tamang sagot ay D. 5. Pangatlong bilang, saang lalawigan matatagpuan ang panghimagas na Bukupay? A. Batangas. B. Quezon. C. Laguna. D. Rizal. Ang tamang sagot ay C. Laguna. Pang-apat, kung nais mong pasyalan ang bahay ni General Emilio Aguinaldo, saang lalawigan ka pupunta? A. Cavite. B. Rizal. C. Laguna. D. Batangas. Ang tamang sagot ay A. Cavite. Sa bilang 5, ang lalawigan ng Batangas ay may salitang madalas gamitin. Ito ay ang patlang. A. Alae. B. Hane. C. Abayhuo. D. Di yata e. Ang tamang sagot ay A. Alae. Anong produkto ang pinagmamalaki ng mga Batanggenyo? Ang tamang sagot ay kape at balisong. Anong lalawigan ang iyong pupuntahan kung nais mong makita ang Kalbaryo? Ang tamang sagot ay Rizal. Bakit sinasabing malamig kung pupunta ka sa ibang bahagi ng Tanay Rizal? Ang tamang sagot ay dahil sa bulubundukin ng Sierra Madre na sagana sa mga puno. Maliban sa iyong sariling lalawigan, alin sa mga natitirang lalawigan sa Calabarzon ang pupuntahan mo? O mga bata, ang iyong kasagutan ay maaari mong ibahagi sa iyong kaibigan o kasama sa inyong bahay. Para naman sa huling katanungan, masasagot mo kaya ito? May kaibigang dayuhan na dumating ang ate mo. Hinihingan ka ng suhestyon kung saang pasyalan sa inyong lalawigan magandang puntahan. Ipaliwanag kung bakit iyon ang iyong napili. Ang iyong kasagutan ay maaari mong ibahagi sa iyong kaibigan o mga kasama sa bahay. Binabati kita dahil nadagdagan ang iyong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat sa iyong panonood!